umpisahan natin mga kababayan ng good news. Ano ho? Yung mga ayaw marinig ng mga DDS, mga boss chief amo sir. O eto, ayaw na ayaw nila yan eh. Kasi po, taliwas po sa kanilang mga naratibo itong balita po na ito mga kababayan. Kasi ang gusto lang po lagi nilang sinasabi, mga bossing, naku, nagkalat na naman ang masasamang loob sa Pilipinas. Naku, hindi na naman tayo makalabas sa bahay natin kapag gabi. Naku, ang dami na namang nagdodroga. Yun po yung mga gusto nilang naratibo, mga kababayan. Kaya lang ho, taliwas ho sa katotohanan eh. Ano po? Manang-mana sila kay dating Pangulong Duterte. Paano ho? Gustong sirain ng dating Pangulong Duterte yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ho, mga kababayan? Siguro ho kasi talagang talagang bugbog na po sila. Kasi kapag ho ganyan, mga kababayan, yung hindi mo inayos yung pamumuno mo nung nakaraan, talagang mareresbakan ka. Hindi lang po nung susunod na administrasyon, pati na po ng taong bayan. Mga bossing, yung pong naratibo nila na nagkalat ang mga adik, nagkalat ang masasamang loob, wala pong katotohanan, mga boss. Basahin po natin, ha? Sabi dito, overall crime rate down by 26.76% January to mid-February. Sabi po, ayon po, no? Sa PNP, mga kababayan. Ayan po yung mismong balita. Ayan, crime rate under PBBM admin bumaba. Ayon sa recent data, bumaba ang crime rate sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mas pinaigting na police visibility. Ano yung sinasabi niyong natatakot yung iba? Baka mga DDS lang yun. Kasi yun yung itinuturo sa kanila. O sabihin nyo, madami ng madami ng mga delikado sa labas ng bahay ninyo. Para magmukhang hindi nagtatrabaho yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang mga datos, mga kababayan. Basahin natin. Sabi ho rito, mga bossing, Manila Philippine National Police Chief General Romel Marbil, said Wednesday the country's overall crime rate declined, by 26.76%. Lagpas po 1/4 yung ibinaba, mga bossing, percent in the first week of the year. Iyakan mga DDS niya, sabi ni Ma'am Chris Rose. Sabi pa dito, he said the PNP recorded 3,528 cases of focus crime from January 1 to February 14, marking a 26.76% decrease compared to the 4,817 cases tallied in the same period last year. Maganda hong balita yan, mga boss, no? Kaya po naman, yung Congress, kaya naman po dapat saluduhan natin, mga boss, no? Para matapos po yung mga ka-fake newsan na walang sawang ipinapakalat po ng mga DDS. Kapag po nagpatuloy yan, mga bossing, nako, kawawa naman yung ating mga mamamayan. Kawawa, bakit to? Nilalason ang kanilang isipan ng maling mga impormasyon. Ginagalit ang kanilang isipan, para magalit sa gobyerno, mga kababayan. Samantalang ito ang gobyerno, kasama po ang PNP, kasama po yung iba't ibang mga sangay na nagpapatupad ng kapayapaan at katahimikan sa ating bayan. Trabaho po ng trabaho, tapos sisirain lang po nung mga DDS, mga bossing. Di ba? Sabi pa dito, among the focus crime, rape recorded the most significant decline. Bumaba daw talaga yung by 50% from cases in early 2024 by 623 cases this year. Baka ang target ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama na nung mga kapulisan, maging zero crime. Ano po, mga kababayan? Kawawa sa kanila. Ayaw na ayaw nila ng mga ganitong balita, mga bossing. Pansinin nyo,
yung mga DDS, kapagka mga nagpapa-interview, yung ang sinasabi lang ho nila, "Naku, meron pong ganitong nangyari sa amin. Naku, nagkalat na naman po yung mga adik sa amin. Naku, meron na naman pong mga snatcher sa lugar namin." Hanapan mo ng ebidensya, hanapan mo nung paano mo masabi yan? Yung mga gano'n, wala ho pong maipapakita. Kasi ho, naratibo lang nila yon at kopya-kopya lang po doon sa mga matataas na mga DDS o yung mga leader nila. Naringgan ko 'to, ang dating Pangulong Duterte, na tumataas ang krimen sa ating bayan. Tapos ganito yung makikita natin, 'no? Ganito yung ibabalita po. Fake news, mga bossing. Yari na. Sabihin mo dati kang presidente, 'no? Tapos, fake news yung ibabalita mo, oh. Kaya ho ako naniniwala, mga kababayan, yung mga taga-suporta ho nila, kinukupal na lang ho talaga ang dating Pangulong Duterte. Bakit 'to? Siyempre yang mga yan, alam naman nila na walang katotohanan yung mga sinasabi ng dating Pangulo at halos po puro kasinungalingan, oh. Kaya 'pag nagpapatawag ang dating Pangulo, "Halika kayo, mag-EDSA tayo." O yun, yung mga DDS, kinukupal na lang po si dating Pangulong Duterte. Bakit 'to? "O sige ho, pupunta kami dating Pangulo." Pero ang ending, wala naman po. Paaasahin lang yung matanda. Hindi naman po mga magsisipuntahan. Wala. 'Di ho ba? 'Di ho ba? Ikaw, paano mong hindi masasabing kinukupal si dating Pangulong Duterte nung mga DDS? Oh, makita mo yung mga social media kapag nagsasalita yung matanda, pupuntahan daw sila. A-attend daw po sila. Pero 'pag nandiyan na yung araw, yung petsa, wala naman hong pumupunta. Ano tawag dun? Pangungupal. Oh, 'di ho ba? Oh, siguro iniisip po ng mga DDS na yan, naku, puros kasinungalingan na lang din ang sinasabi ng dating pangulo, 'no? Kesyo ang dami-daming mga krimen, ang dami-daming masasamang loob. Tapos eto naman yung balita sa atin, eto yung mga nakikita nating balita, wala na. Hmm. Kaya isa-isa po, 'no, nawawalan ng gana yung mga supporters nila. Oh, isa-isa pong tinatamad magpunta doon sa mga parali-rally nila. Dahil nga po taliwas, doon sa katotohanan yung mga sinasabi, eh. Oh, iyakan muna ng mga DDS na talagang hanggang ngayon hindi pa din makapaniwala, na ang crime rate ng Pilipinas, ayan po, bumababa, 'no? At hindi ko lang po 'to ginawa-gawa, galing po 'yan, yan, sa Philippine News Agency, mga bossing. 'Di ho ba? Hmm. May isa pa akong good news sa inyo, mga kababayan. May isa pa akong good news sa inyo. Alam niyo po kung ano? Unahin natin yung mga good news para yung mood niyo maganda.